Sabik ka na bang masaksihan ang pagbabalik ng nag-iisang angas ng Pinas, Jonrel Casimero? Sige ingon ni Jason Casimero siyang live. Nga naidula yang utol na si Casimero sa Amerika karong September. Kuloro mga ni sa Amerika na silang duha. Wala na. Tapos na ang karera talaga ni Jonrel Casimero. Gison, paldo na, nakansil pa. Sisibak na naman ng bagong contender. Ang tanong, may ibubuga pa ba? Alam naman natin, natatalunin niya yon kahit nakapikit pa yung mataw niya. Ganun siya kagaling. Totoo naman yung sinasabi nila, bro, na lahat ng yung mga kalaban ni Tata, mga tune up lang. Lahat naman ng, kahit nga si Naoya Inoue, tune up. Hindi nga ako pinawisan 5 years in the making. 2021 pa dapat naganap ang laban ng Casimero versus Nery, kung saan mainit ang pangalan ng dalawa. Ang inaasahang action-packed fight sa pagitan ng Pilipinong si Jonrel Casimero at ang Mexicanong si Luis Nery para sa WBA Gold Junior Featherweight Championship. Kaya pa bang ibalik ang mayabong na karera ni Casimero sa kabila ng lahat? What do you think Jonrel can do to get his career back on track? Mainit pa rin at pinag-uusapan si Cuadro Alas kahit hindi nagaanong nang-iingay ang kampo niya. Madalas kasi, yung mga vlog pa nga ang sumisira sa mga plano nila. Nandyan pa rin ang mga solid na tagahanga at syempre ang mga tumutuligsa. Casimero fans, inyong ano ni, bring me mga bugo na Casimero fans. Bring me, dali, inyo na ni, dali. Numero unong kritiko ng magkapatid ngayon ay ang dating matalik na kaibigan ni Casimero na si Jack Tipora. Nabanggit ni Tipora na dati pa kulang sa disiplina si Casimero. Si Jack po ay kasama niya ng 10 taon. Lahat po ng isyong sinasabi, binabanggit po ni Jack Tipora, accurate po lahat yun. Pero in the span of 2018 to 2024, hindi natalo si Casimero. Paano na lang kaya kung 100% ang disiplina? Hindi naman 100% na, kasi wala naman perfecto. Bakit ba may 100% na yan? Si Tata, pag nakahanda lang yan, yung sinasabi kong 100%, yun yung sure win. Ayaw tantanan si Casimero ng kamalasan dahil ilang beses nang na-cancel ang laban at ngayon postponed. Sana makausad na. Baka po totally hindi na matuloy ang laban nila at baka biglang magkaroon ng opportunity itong si Nery. Ang paglalaban ng titulo ni Casimero at Nery, importante nga ba? Wala pong kwentang titulo yan mga kaibigan. Yan po ay isang Mickey Mouse belt na pwede mong ipagawa dyan sa recto. Ang WBA po ay notorious sa paggawa ng mga walang kwentang titulo para lamang maisingit ang kanilang pangalan sa bakbakan. Ang totoong Junior Featherweight Champion ng WBA ay walang iba kundi si Naoya Inoue ng Japan. Determinado si Alas bilang boksingero. Mukhang malaki bigayan dyan ah. Hindi po. Kasi nagdidemand sila ng hypers, hindi po pinagbigyan ni Kameda. Kala mo, hindi ko alam. Paano ko nalaman? Sa edad, nasa prime pa rin si Nery habang si Casimero ay 37 years old na. Si Casimero, 37 years old na. Okay? Si Nery, 31. Kaakibat niyan ang timbang na striktong dapat makuha. But the thing is, yung 122, nahihirapan siya eh. Lumalampas siya sa 122 eh. Kaya mabuti pang may allowance, 126. Pero hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang apoy na dala ni Casimero sa Super Bantamweight Division. They saw enough from Casimero where he should be a contender at 122. They saw enough that he still got it. He can still be champ. He can still fight champions. I hope a lot of people come to that conclusion from watching this. Mukhang underdog si Alas sa laban na to. Paano nangyari yon? Kilala si Nery sa unwavering will to knock out his opponents. Ayaw tantanan, papaulanan ka ng suntok hanggang tumiklop at mangayaw. Sadyang nawala ang gutom ni Casimero nung kalaban niya si Kameda. Sa labang yun mga kaibigan, napakapangit ng performance ni Casimero, aminin na natin. Na siya namang pinasuko ni Nery sa 7th round. Parehong may knockout power at veterano. Pareho po silang agresibo. Itong si Nery mga kaibigan, kaliwete, power puncher po ito talaga. Pasok ng pasok, he is a pressure fighter. Kaninong left hook kaya ang mas mapaminsala? Sapagkat si Nery almost knock out Naoya Inoue.
Kung mas magiging maganda ang performance ni Casimero, well and good. Ano naman kaya ang prediksyon ni Silver Boys sa labanang ito? May predict Nery ma-knockout si Casimero. Kung maaari, ano ho? Dahil again, Casimero, 1 month lang mag-iinsayo. Nery, mga kaibigan, lagi po yan. Kilala din si Nery sa kanyang mga nakakakilabot na body shots. Ang tanong, tatalab ba yan sa bato-batong katawan ni Cuadro Alas? Ganun, pag pamassage ka, ganito lang yung massage dito sa planeta ni Rizton. Hindi lang katawan, kundi pati yung panga mukhang matibay eh. Casimero, he's got a hard head and an iron chin. It just kind of bounced off his head. And then right after I saw that, I was like, Aminado ang mga boxing experts sa Pinas na talagang may lakas ang kamao ng mamang ito. So, para matapos ang lahat yung mga pagdududa nyo, subukan nyo, yung nakadepensa kayo, tapos susuntukin kayo ni Casimero. Kasi, parang yung minamaliit yung tao eh. 3-division world champion, kinakatakutan. Hindi naman panibago sa akin yan kasi alam nyo naman, kahit sa bahay ng kalaban ko, kaya ko patulogin. So, Tell you honestly, Casimero mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casimero kasi talagang malakas. Na Casimero, mga kaibigan, may lakas din po ang suntok nitong si Casimero pero hindi pa siya tested at around 122 pounds. Mas gamay ni Nery ang 122 pounds because dati na siyang world champion dito eh. Ultimo ang ilang analyst ng Japan, ramdam ang takot kapag si Casimero na ang bubomba. I like his style because once he gets a guy hurt, he just goes for the knockout and he doesn't stop, right? Pag ikaw ba naman wala kang takot, yan yung sinasabi ko, pag hindi mo nire-respeto yung kalaban mo, talagang matatalo mo yan. Si Janry lang may ganun. Janry lang. May pagkademonyo rin sa ibabaw ng lona dahil gusto niyang patulugin ang kalaban kahit walang unan sa umpisa pa lang. Saka alam naman natin, may pagka-freak si Casimero eh. Talagang 2 beses na ako naka-sparring sa kanya noon at doon sa Omega. So, ang masasabi ko lang po, sa ngayon, napakalakas ni Casimero. Kaya believe mismo ang dating trainer ni Casimero na si Coach Nonoy Nery at handang tumulong. kung pwede tayo makatulong, bakit hindi? Isang Pilipino, karangalan din natin na maging mahawakan yung isang Janel Casimero. Speaking of Coach Nonoy, may tulongges na nagtanong kung kaano-ano nga ba ni Coach Nonoy Nery si Luis Nery. Magkaiba po yun. Tangina naman itong mga nagtatanong na to, kaano-ano ni Nonoy Nery si Luis Nery. Malamang hindi sila magkakamag-anak. Magkaiba po spelling na Pilipino. Why yun? Why? Si Nery mahilig umabante at makipagbasagan ng mukha. Advantage ba to kay Alas? Face first. Yan ang gustong-gusto ni Casimero. Walang lumalayo. Kaso, disiplina sa timbang ang kulang. Agree din ang mga eksperto dyan. Di ba binigyan nga nila ng palayaw si Cuadro Alaso na boy hingal dahil medyo maaga pa, parang lumalawit na raw ang dila. Bakit ko kailangan i-emphasize ang timbang? Sapagkat si Casimero at si Nery ay notorious pagdating sa pag-overweight. Ito rin ang dahilan kaya na temporary ban sa Japan. Mas lumitaw ang kakulangan ng hangin ni Casimero, lalo na sa laban niya kay Uguni. Kung hindi pa yun inulo ni Janel, mananakaut na siya sa mga following rounds. Siguro 1 to 2 rounds mananakaut na si Janel. Speaking of ban sa Japan, mas malala ang ginawa ni Luis Nery. Sila pa may seryosong conditioning issues. Pareho sila. In fact, mas malala itong si Nery. Sapagkat si Nery, not only does he have weight issues, ay minsan na siya nagpositibo for taking performance enhancing drugs o yung PEDs. Sabi niya, meron daw siyang kinain na contaminated meat, baboy, at doon daw nagpositibo ang kanyang eksaminasyon. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa ganung klaseng excuse. Sana makuha pareho ang timbang. O baka pagdating sa timbangan, kanya-kanyang palusot na lang yan. Sino ang makikinabang sa labang ito? Well, number 1, si Casimero kung siya mananalo. Sapagkat si Casimero ay wala na po sa World Boxing Rankings. Samantalang si Nery ay nandun pa sa top 5 ng WBO sa Junior Featherweight o 122 pounds. Parehong solid ang itinakbo ng karera ng dalawang magtatagisan.
Si Casimero tumalo ng 6 na boxer na naging world champions at si Nery ay tumalo ng 3 boxer na naging world champions. Si Cuadro Alas ay dumayo sa napakaraming bansa at si Nery naman ay naging daring lineal champion. Si Nery, mga kaibigan, ay dating kampiyon sa bantamweight at sa junior featherweight 122 pounds. Ito naman si Casimero ay 3-weight division world boxing champion. Ang common opponent nila na si Kameda ay sinasabing magandang laban to, ngunit pabor kay Nery via knockout, habang nakamasid lang si Naoya Inoue na may haharapin ring contender sa katauhan ni Junto Nakatani. Kahit nga si Naoya Inoue, tune up lang yan kay Cuadro Alas. Yun lang yung lagi kong si Tata talaga makahanda yan. Kahit sino pa yung nasa harap niya, patay talaga. Kaya anong iba talaga, gusto din kalabanin din siya kahit sabihin na natin mabugbog sila. Gusto talaga kasi yung opportunity talaga, pag matalo mo si Cuadro Alas, di ikaw yung matapat ni Naoya Inoue. Aminin na natin na iwan ni Inoue si Casimero. Hindi nakasabay. Kung si Tapales umabot ng 10th round bago napaluhod, may palag ba si Casimero dyan? Is either siyang bumagsak or siyang makataas. So, compare to Tapales, mas malakas Casimero. Fully booked itong si Naoya Inoue to accommodate a voluntary defense contract kay General Casimero. Ayon sa legend na si Jerry Piñalosa, di umano, takot ang monster ng Japan. Personally, I think si Inoue takot kay Casimero. Among na Pilipino, si Casimero kinatakutan niya. Kahit ang prominenteng boxing figure na si Paukas Sports ay naiipit sa mga fans ni Casimero. Pag maganda sinasabi ko, pag balingbing. Pag hindi maganda, sinasabi nyo, hater ako, saan ako puposisyon? Manalo matalo kontra kay Nery, ano nga ba ang susunod na kabanata sa karera ni Cuadro Alas? Ngayon, saan patungo ang karera ni General Casimero? Kapag nasalat niya ang Mexicano sa mas brutal na pamamaraan, may tsansa na ba ang Inoue versus Casimero? Kahit magdadakdak itong si Casimero, walang mangyayari dyan. Walang kwenta yung magdadakdak. He has to walk the talk. So how will he do it? Fight Nery. Fight the big guns. Okay? Pwede rin abangan na niya sa featherweight division dahil dun din naman ang punta. Unahan na niya sa featherweight si Inoue. Kumuha siya ng titulo sa featherweight. So by the time na umakyat itong si Inoue sa featherweight, nakapwesto na si Casimero with one of the featherweight titles. Siguro sa mga Pilipino na 122, Janrel ang makakatalo kay Nery. Para sa akin. Iba si Janrel. Sa kabila ng mga yan, may nanalo at may natalo tayong mga kababayan kamakailan. Ang former 2 Division World Champion Marlon Tapales ay upset ang sinapit sa Japan. Pinaghandaan po ni Yukinori Oguni ito pong laban na ito. Talagang dekalidad ding boksingero itong si Oguni at again, former world champion. Marlon Tapales did better than General Casimero kasi si General Casimero mananockout na kung nagtuloy-tuloy pa Kaya ang ginawa ni General, inulo na lang niya itong si Oguni na yun ay hindi kailanman magagawa ng isang Marlon Tapales. Si Donaire naman ay TKO sa 8th round. Sasabihin po ni General Casimero na basura na daw si Nonito Donaire. Si Nonito Donaire, kahit bumagsak, gusto pa rin lumaban. Nandun yung heart of a champion. Magsayo, Fajardo at Taduran ay umuwing bit-bit ang panalo para sa bayan. Mga bubong Casimero fans, Bakit dito tuwan? Nalo na ka pa. Yung idol nyo, wala laban kasi mabigat yung timbang. Overweight. Bilang masugid na taga-subaybay ng boxing, Casimero o Nery, kanino ka dito, Brad? At ano kaya ang pwedeng mangyari kapag ang dalawang knockout puncher ang nagtapat? Because whoever comes up as the mas condition at hindi hirap sa timbang, yun ang mananalo. Si Casimero ba ang pangatlong boksingero na magpapatulog kay Luis Nery? O itong Mexicano ang magpaparetiro sa angas ng Pinas? But this fight will be the toughest fight for both boxers in recent years. Gandang laban ito, parehong maangas, malakas at may ibubuga.